Magandang araw sa mga manunood. Ngayon ay, nasa lugar na tayo. Makikita natin na, maraming tao ang nanonood. Bakit siya tumalon mula sa taas? Paano siya nakatayo doon? Anong nangyayari? Bakit gusto mong tumalon mula sa gusali? Bilisan mong kunan ito. Pakiusap, manatiling tahimik ang lahat. Huwag mag-ingay. Huwag mag-ingay. Hanche. Ayaw mo na sa akin. Anong silbi ng mabuhay pa ako? Sa kanyang puso, may isang libing. Nakatago ang isang maagang pumanaw na puting buwan. Para sa kanya, mula sa isang batang masayahin, naging isang malungkot na emperador. Nagsara ang puso, itinali ang pag-ibig. Pagkatapos, nakatagpo siya ng isang batang babae na katulad niya. Masigla at puno ng sigla. Parang hangin ng tagsibol na nagliligtas. Sikat na nobelang pangkaligtasan. Pag-ibig na parang nawala ang liwanag. Sobrang patok at mabenta na ngayon. Mag-order na sa presyo ng miyembro. ₱9 at ₱9. Nalaman ko na ako ay nasa kwento ng pagtubos. Na maagang namatay na puting buwan. Ang pangunahing tauhan ay dahil sa aking pagpapakamatay. Nagsara ng puso at nagkulong sa pag-ibig. Mula sa isang masiglang binatilyo. Naging malungkot at malamig na mayamang tao. Nandito ako. Nagising na. Ruyu, tingnan mo, malakas ang hangin sa rooftop. Pumasok ka sa loob kasama ang ate, okay ba? Tatawagan kita para uminom ng milk tea. Narito na. Dinala ko si Hanche. Sige na. Si Hanche ay nasa tennis court. Tapos, namatay ang cellphone. Naiintindihan ko na. Ruyu, huwag kang masyadong ma-excite. Tingnan mo, sino ang dinala ko. Masyadong nagmamadali si Hanche kanina. Natatakot ka. Halos na akong mawalan ng malay. Klaseng Hanche, mag-usap kayo ng maayos ng girlfriend mo. Walang hindi malulutas. Sige na, pumunta na. Alam ko na. Ang pulis na babae ay pinalitan si Hanche. Gumawa ng dahilan para sa huli. Takot na ang kanyang malamig na pag-ugali. Muling makapagpabagsak sa akin na nasa bingit ng pagkasira. Shen Ruyu, huwag kang magulo. Nga. Paano naman si Hanche? Magiging gulo dahil sa aking kamatayan. Dapat siyang magpasalamat. Sa wakas ay makakalimutan na niya. Itong pasanin ko. Parang mga tunay kong magulang. Na naiiwan ang batang ako. Tara na. Lahat ay abala. Walang oras para makipaglaro sa'yo. Hanche, bakit ka ganito katigas sa akin? Sa sandali ng pagising, ang lahat ng pagmamahal ko kay Hanche ay naglaho. Ngayon na naiisip ko, napaka-absurd na mamatay para sa taong ito. Talagang nakakatawa. Para sa taong mapagpanggap na ito, mamatay. Nakakatawa talaga. Saan siya nakatayo? Diyos ko, tulungan niyo siya. Mabilis. Masaya na kung maliligtas siya. Salamat at nailigtas siya. Mabuting bata. Mabuhay ng maayos. Kapag nabubuhay ka, may walang katapusang posibilidad. Shen Ruyu, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Para sa taong si Hanche, karapat-dapat ka ba? Bata. Nabigla ka sa lamig ng hangin para kang yelo. Tara, pumasok ka sa bahay kasama ang ate at uminom tayo ng gatas na tsaa. Akala ko, marami palang tao na masaya na ako'y nabubuhay. Kuya Che, tingnan mo, hindi ba ako nagkamali? Sinungaling siya. Itong kaklase, ano ang sinasabi mo? Ano bang sinabi ko? Si Shen Ruoyu ay nagpakamatay. Hindi na ito ang unang pagkakataon. Siya nga. Ito ay tungkol sa pag-aalala. Lahat kayo ay naloko niya. Batang babae, mangyaring igalang mo ang buhay. Panatilihin ang isang pangunahing paggalang. Hindi naman ako nagkamali. Tama naman siya. Tama naman siya. Ang pagkakataong ito sa pagtalon ay ang 13 beses ko na nagtangkang magpakamatay. Tulungan mo ako, nurse. Nagtigil ng pagkain. Uminom ng gamot. Nagsusunog ng uling. Paghiwa ng pulso. Bawat beses na naililigtas ako. Mas naging malamig si Hanche. Sa akin tuwing gagawin niya iyon. Pero palagi niya akong ililigtas. Huwag kang matakot, Ruoyu. Takot na takot ako sa abala sa iba. Ruoyu. Kahit ang pagkitil sa sarili, ay pinipili lamang ang paraan na hindi makakaapekto sa iba. Kung hindi dahil sa sobrang pagnanasa, tumingin si Hanche sa akin. Hindi ko talaga kayang tumalon mula sa mataas na lugar sa harap ng lahat. Na bumagsak sa lupa. Mapapahirapan si Manang tagalinis. Matagal siyang maglilinis. Sa orihinal na kwento, hindi ko naabutan si Hanche.
Ako ay tatalon. Huli si Hanche. Nakita ko nang ako ay masawi sa harap niya. Siya ay magiging mentally unstable dahil dito. Sobrang daming pagsisisi na hindi siya nakarating agad para iligtas ako. Nagmumura siya sa kanyang sarili. Si Ruan Sinyo na naglalaro ng tennis. Si Hanche, ang baliw na pangunahing tauhan. Unti-unting pinapadali si Ruan Sinyo na magkaroon ng anorexia. Namatay na hindi umabot sa 50 kilo. Ang iba na ng bully sa akin ay walang nakaligtas. Walang nag-isip na mali si Hanche sa kanyang paghihiganti para sa akin. Naiisip ang kanyang pagmamahal kay Bai Leguang na umabot sa buto. Maaaring tawaging labis na umiibig. Hinaharap na babae. Paulit-ulit na matiisin siyang nagpapaliwanag. Bawat isa ay may karapatan na mapatawad. Ako'y nawalan lamang ng buhay. Si Hanche, ngunit nagtagumpay pagkatapos ng tagumpay. Patuloy pa rin ang sakit na parang hindi na kaya. Sobrang mahal niya talaga ako. Alagad ng batas, mas angkop sabihin na. Sakay Shenroyu. Mas angkop sabihin na. Chen, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, isipin mo ang iyong ina. Sa kabila ng lahat, ang kanyang kaluluwa ay ayaw ring makita na sinisira mo ang iyong mahalagang buhay. Noong una, para makasurvive ka. Pero kahit ang iyong sariling ina ay kahit na nagising na. Pero ang katawan na ito, parang naaalala pa ang orihinal na kwento. Ang mga salitang biological na ina, parang isang malaking bibig ng dugo, na sumisipsip sa katawan na ito. Hindi na marinig ang anumang tunog. Xiao Yu, kailangan na nating umalis. Ay naku, nabigla akong nakapagsalita ng mali. Pasensya na, Ate Shen. Hindi ko dapat ikaw ay pasakitan. Ruyu, huwag kang magalit. Ruyu, Ruyu. Pinangako mo sa akin. Pinangako mo sa akin. Pinangako mo sa akin. Ito ba ay isang walang kwentang lalaki? Bakit? Kuya Che, ako, ang puso ko. Ang sakit talaga. Ako, sobrang sakit ng puso ko. Akala ko totoo siya. Nga, kung mamatay ako, Sinyu, huwag kang matakot. Dadalhin na kita sa ospital. Aynan, magbabalik si Hanche sa Siruan Sinyu. Pero hindi pa rin ako namatay. Kaya, magmamasid na lang ako habang pinapanood siya. Habang yayakap si Ruan Sinyu at umaalis. Itong katawan na ito, hindi makapagpigil at nanginginig. Nahihilo. Hanggang sa mawalan ng malay, tawagan mo ang ambulansya. Ruyu. Bilisan mo. Shit, talo na naman. Kahulugan. Bakit ikaw? Bakit? Hindi ka ba masaya? Sayang ang iyong Hanche. Pumunta na siyang makasama siya. Ang kapatid na may atake sa puso. Hindi. Salamat. Talagang salamat sa iyo. Yihan. Talagang salamat sa iyo. Yihan. Kung may dapat pasalamatan, si Officer Zhang. Kung hindi siya ang nagpilit sa akin na pumunta, at nag-alok pang uminom ng milk tea, wala akong pakialam sa iyo. Na may mga labis na emosyon sa pag-ibig. Pasensya na. Si Cheng Yihan ang unang dumating sa rooftop, na humadlang sa akin na tumalon. Una siyang tumawag ng pulis, at tinawag ang guro at tagapayo. Kailangan kong makita si Hanche. Naghahanap ako sa buong paaralan. Mga kaklase, may nakita ba kayo? Na batang lalaki na ito, matangkad at payat. Salamat. Kaklase, pwede bang magtanong? Nakita niyo na ba ang batang ito? Ginawa ang lahat ng makakaya, para lang iligtas ako. Ang kasama sa silid na minsang nagtaksil sa kanya. Kapag nakakalma ka na, pag-usapan natin. Paano? Magsusulat ng isang maikling sanaysay. Mahal na tugon mula sa iyo, Hanche. Kailangan kong mag-isip ng isang maikling sanaysay. Mahal na tugon mula sa iyo, Hanche. Hindi na kailangan. Sang-ayon ako sa paghihiwalay. Kahit anong mga nakaka-emosyon na kwento, ay mga realidad na mangyayari sa hinaharap. O baka sobra na akong umiinom ng mga gamot sa isip. Isang ilusyon na likha ng imahinasyon. Maaari kong tiyakin na hindi ako mahal ni Hanche. Kung gayon, ayaw ko na ring maging baliw. Paano mo nagawang makipaghiwalay sa kanya? O baka, ito ay isang laro ng pag-akit at pagbitaw.
Kahulugan. Maaari mo ba akong samahan pa uwi? CJ, hintayin kita matapos sa ospital. Mabilis na ayusin ang mga bagay at bumalik sa dormitoryo. Nakaayos na ang kama mo ni Nak si Oxiao. Nakaset up na ito. Tiyaking tama ang bayad sa renta. Huwag kang magpapatalo. Hindi ito utang na bahay. Iniwan ito ng nanay ko sa akin. Kahulugan. Gusto kong si Hanche. Ilipat lahat ng gamit. Gusto kong si Hanche. Ilipat lahat ng gamit. Ay, anong silbi naman yan? Dali, tawagin mo si Hanche. Para pumunta dito at magbuhat. Lalong tumitindi ang galit ko. Gusto ko talagang wasakin ito. Hindi pwedeng. Ito ay sa inyo. Sayang naman kung masusunog. Hello. Ito ba ang moving company? Kailangan ng pag-impake. Ang address ay... Siyempre, ito ang bahay ko. Ngunit ngayon, wala ni isang bagay ko rito. Puro kay Hanche. Sandali lang, kuya. Shenryu. Yung mga bagay na ito, binili mo gamit ang pera mo. Alaynan. Pasensya na, kuya. Dapat tawagin kitang cleaner. Hindi moving company. Ano? Kayo rin ba ay naglilinis? CJ. Bilis, bilis. Babaeng walang kwenta. Yihan. Ano ito? Bakit ka nakatulala? Sama-sama. Gusto mo bang gawing mura siya? Alaynan. Kumusta? Masaya ba? Masaya. Babaeng walang kwenta. Hindi ka karapat-dapat sa iyo. Makipagkaibigan ng mabuti. Linisin ang mga alaala ng ex-boyfriend. Espasyo, baguhin ang linya. Kahulugan. Salamat sa'yo. Kain tayo mamaya, ako ang bahala. Kahit ano ang gusto mong kainin, sige lang. Kung hindi ka magdududa, walang problema. Kahulugan. Nais maging amain. Agad na paalisin si Chenggihan. Shenryu, hinahamon mo ang aking hangganan. Bigyan kita ng isang oras para magbalik sa dati. Kung hindi, ikaw ang may kasalanan sa magiging resulta. Hanche, akala mo talaga ay emperador ka na. Hanche, ito ang bahay ko. Gusto ko kung ano ang gusto ko. Hello, cleaner. Narito na. Oy, guro. Ito. Wala na ito. Ayusin mo ng maayos. CJ. At iyon. Nakasabit sa sala. Ang mga regalo sa kaarawan na iginuhit ni Hanche sa mga nakaraang taon para sa akin. 3 piraso lang. Noong nakaraang taon dahil sa hindi pakikinig, nawala ko ang gantimpala. Ryu, ano ang balak mo gawin sa mga bagay na ito? Ano ang balak mo gawin sa mga bagay na ito? Guro, mga basurang ito, sana'y maalis niyo lahat ng ito. Ihagis sa harap ng paaralan.
Ay, ito ba ay hindi kay Hanche? Shen Ruoyu. Talagang pinalaya si Hanche. Patay na lalaki. Iyan. Una nang kuha at i-post sa social media. Anong bagay? Ama sa pagtuturo. Kahulugan. Salamat sa pag-alaga sa akin ng ganito katagal. Matapos ang 2 taon. Sa wakas, muli akong makakapagkausap ang mga kaibigan. Kumain tayo ng magkasama. Amain, maganda ka pa rin kapag ngumiti ka. Sabi nga, akala ko dati Chinese ang tiyan mo. Kumakain ka lang ng Chinese food. Si Han Chiwei ay mahilig lang sa Chinese food. Tuwing magmumungkahi ako na subukan ang ibang bansa na pagkain. Si Han Che ay madalas nagsasalita sa tono ng pagsaway, na sinasabi akong na-brainwash ng consumerism. Si Han Che, subukan natin ang Japanese food. May bagong bukas na isa. Si Shen Ruoyu, na-brainwash ka na ng consumerism. Anong masarap sa mga bagay na iyon? At higit sa 200 bawat tao. Ngunit si Han Che ay nag-imbita ng mga kaibigan sa kainan, na ang gastos ay umabot pa sa 1,000 bawat tao. Uminom, uminom. Tagay. Halika, tagay tayo. Halika, 1,000 tasa. Halika, tagay tayo. Halika, 1,000 tasa. Tagay. Halika. Halika, uminom tayo. Hanche, uminom ka na ba? Alaynan. Ruoyu, tulungan mo akong bayaran ito. Medyo kapos ako sa pera lately. Gyu. 10,000 ang bawat isa. Ito ay makatuwirang pamumuhunan. Lahat ng nasa loob ay mga kaibigan ko. Pagkatapos ng graduation, kailangan nating magkasama sa mga malalaking bagay. Hindi tulad mo, na puro gastos lang, para sa sariling kasiyahan. Upang ituwid ang aking masamang ugali, hinihiling niya sa akin na ilaan ang bawat buwan. 2,000 piso para sa gastusin. Ibigay mo sa kanya ang pamamahala. Ano? Babantayan niya akong kumain ng pinakaayaw kong kinakain na broccoli. Uminom ng sabaw ng tupa na sobrang amoy, na parang pangit. At saka, may sakit na namamana sa pamilya ko. Dahilan, tanggihan ang iba. Patawarin mo akong uminom ng gatas na tsaa. Tama nga. Dati narinig ko sa ibang tao na may nahanap ang boyfriend na mas matanda, mahigpit na kontrolado, ang iyong kalusugan sa pagkain. Sa dami ng mga chismis, ako'y naniniwala ng buong puso. Salamat kay Hanche, sa pagpuno sa kakulangan ng ama, hindi ko namalayan na ang 2,000 piso na baon ay galing din sa tunay na ama. Kahit na pera lang ang nakikita, na walang taong kasama ang pagmamahal ng ama, ay tunay na ginto at pilak. Mahigpit niyang kinokontrol ang aking 3 pagkain. Lahat ay mula sa Chenji na nag-deliver. Bumili pa siya ng membership card. Shen Ruoyu, alam mo bang ang 20,000 piso ay sapat na para kumain? Ilang beses na pagkain sa Chenji? Alam mo ba na 20,000 piso ay sapat para sa ilang beses na pagkain sa Chenji? Hindi ko pa naisip iyon. Ruoyu, tingnan mo ito. Ang presyo ng set meal ay 2,999 na piso bawat buwan. Kahit hindi umabot ng 3,000 piso. At ito ay Chenjia. Tamang-tama at maliwanag na pre-made na pagkain. Dahil lang ito sa mura. Saklap. Kaya ba ni Hanche para sa iyo? Ang 3 pagkain ay malusog at magaan. Nagnanakaw lang siya sa iyo. Gasto sa buhay. Magbayad. Kailangan niyang magbayad. Ang tiyahin ko ay abogado. Kailangan kong kumonsulta. Ito na ang unang pagkakataon na iniiwasan ako ni Hanche. Hanche, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Shen Ruoyu, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Hindi lang basta humingi ng tawad. Sa simula, kailangan ko lang mag-isip ng mabuti at magpakumbaba. Si Hanche ay magbibigay sa akin ng gantimpala na maingat na pinlanong date. Hanche. Shen Ruoyu, bakit nandito ka na naman? Nakakainis ka. Saan man ako magpunta, nandyan ka. Habang tumataas ang dalas ng mga pagkakamali ko,
Patuloy itong lumalaki. Mas mahirap nang pasayahin si Hanche sa mga paghingi ng tawad. Matapos walang epekto ang lahat ng paraan. Handa akong magpakamatay para makuha ang atensyon. Hindi ko rin masisisi ang mga kaibigan ni Hanche na. Isipin akong isang taong nagkakalat ng gulo. Isang nakakainis na sakit ng ulo. Sabi ng tiyahin ko, sapat ang ebidensya para magsampa ng kaso. Ayos. Hindi pa rin nakakabusog ang burger na to. Tara, kumain tayo ng hotpot. Mala hotpot. Mala hotpot. Nasa itaas ang amang espiritu. Nagpapasalamat si Ihan. CJ. CJ. Hotpot na mala. Gusto kong kainin. Chen, bakit naman muling sinusundan mo kami? Kuya Che, tignan mo. Sabi ko na nga, hindi niya mapigilan. Ang sama ng ugali niya. Huwag kang maging mahigpit sa pasyente. Ano bang klaseng pasyente si Shenruoyu? Noong nakaraan, nag-imbento ng pagpapakamatay. Gaano na ba katagal? Ngayon, nakadamit na parang maganda at namamasyal. Sobrang mahina lang si Chiche. Kung ako yan. Tiate, Shenruoyu, bigyan mo ako ng 1 minutong oras para magpaliwanag. Anong paliwanag ang kailangan? Chen, pasensya na. Ako ang hindi nakatayo ng maayos. Gusto lang akong tulungan ni Kuya Che. Wala talaga kaming anuman. Pakiusap. Huwag ka nang tumalon sa building, sige ba? Nakilala nila ako. Hindi ito yung nakaraang araw. Yung nagpakamatay dahil sa pag-ibig ba? Anong universidad ang papasukan ng ganitong tao? Sayang ang resources. Para lang sa lalaki handang mamatay. Mas maganda pang magtanim at magpababa ng kahirapan. Gumagawa ng eksena. Gusto lang talagang makuha ang atensyon. Noong una, ang anunsyo ng pulis ay hindi binanggit ang pangalan ko. Ngunit sa mga nagmamasid na guro at estudyante, maraming kumuha ng video na nagdulot upang umakyat ito sa trending. Ngunit kung pinchus ng Diyos na magising ako, hindi ako yung tao sa libro, na si Shenruoyu na may pag-ibig na isip, hindi na ako tatakas. Huwag na kayong magsalita pa. Si Ate Shen ay talagang may depresyon. Kumukuha siya ng gamot. Kung ganyan ang sasabihin ninyo, hindi niya ito kakayanin. Ang tindi ng amoy ah. May nag-iinit ba ng green tea? Sino ang tinatawag mong green tea? Si Ruan Sinyu. Hindi naman ito amoy tsaa. Amoy hininga. Ruan Sinyu. Huwag ka nang magdadayat sa susunod. Araw-araw ay nagkakalkal ng lalamunan para magsuka. Ang bibig mo, sobrang mabaho. Sabi ko na nga ba, bakit kapag bumuka siya ng bibig? Ang baho-baho. Akala ko ba amoy suka pala yun? Shenruoyu, anong sinasabi mo? Seryoso. Sobrang payat ka na. Walang dahilan para mag-diet. Sige na. Kailangan pa nating kumain ng hotpot. Huwag kang maapektuhan ng kanilang mga sinasabi. Shenghihan, tungkol sa atin. Hindi pa panahon para makisali ka. Ruyu, punta ka dito. Shenruoyu, maihanggan ang pasensya ko. Punta ka dito. Ayokong magsabi ng pangatlong beses. Hanche, naghiwalay na kami. At saka, pakibalik ang pera na pinamahalaan ko para sa mga gastusin. Kabuang 32,500 piso. Ayaw mo ring mapag-usapan ka ng iba, na sinasabi mong umaasa ka sa iba. 32,000. 32,000. Totoo ba yan? Shenruoyu, maaari kitang patawarin. Nanaloko ka ng may masamang balak. Pero kung patuloy kang gagamitin ng iba, wala na tayong pagbabalik na puwang. Buwan-buwan ay magpapadala ako sa iyo. 2,000 piso para sa gastusin. Ang mga gastos ko, lahat ay gamit ang Intimate Pay. Kaya madali lang itong kalkulahin. Mabilis lang ang bilang. Hulyo 20,000. Hindi pa ito nababawas. Para sa perang pangregalo sa iyo. Yung mga gastos na iyon, parang pinakain ko lang ang aso. Kumuha ka na, kumuha ka na. Kumuha ka na, kumuha ka na. Talaga, totoo talaga. Siya, si Xiaoyu, talagang mapagbigay. At bukas ang loob. Hindi katulad ng ilang mga lalaki, na walang mga itlog. Hindi. Ikaw ba ang nag-aalaga kay Shenruoyu? Hindi ko kailanman sinabi ang mga salitang iyon. Pangkabuhayan. Siya ang humiling sa akin na tulungan siyang pamahalaan ito. Mahalaga ba sa akin ang kaunting perang iyon? Ganoon. Sino ang may pakialam sa pera ng isang baliw? Ako may pakialam. Kaya't pakiusap, ibalik mo agad. Naabot na ang limit ng bank card. Ibibigay ko sa iyo ang 50,000. Yung natitira, ibabalik ko sa loob ng 1 linggo. 230615 isa numero ng transaksyon.
23061514330 numero ng transaksyon. Ayos. Kinuha ang napakaraming pera. Umalis pa sila. Tingnan mo. Nag-away ng malakas. Nakakawala ng gutom. Amang biyanan, hindi mo naman balak na umatras para umusad. Gamitin ang pera para makuha si Hanche na makipag-ayos, di ba? Hindi ganoon kahilig si Hanche sa pera. Sa orihinal na kwento, si Hanche ay magiging masakit ang pakiramdam sa pagkawala ko. Tagumpay sa negosyo, hindi pa umabot ng 30 taon. Nasa Forbes list dahil sa kanyang kahanga-hangang hitsura at sa malalim na karakter na may pagnanasa sa buwan, na nakakuha ng maraming tagahanga at hindi siya kailanman nag-enjoy. Nalabis na nagtatrabaho upang kalimutan ang sarili. Lahat ng tao nagsasabi na para kay Hanche, ang pera ay numbers lang. Amang-ama, kaya ang ating malaw at maanghang na hotpot. Ngayon, ako ang magbabayad, amang-ama. Mag-level up tayo. Kumain tayo ng Wagyu hotpot. Magandang araw. Ito po ang inyong order. El Sham Wagyu platter. Kainin niyo po ng dahan-dahan. Wow, tatay. Huwag kang mag-alala, magla-livestream ako, ha? Sa totoo lang, ako ay isang maliit na streamer ng pagkain. Siyempre, susuportahan kita. Anong pangalan mo? Susubaybayan ko na. Ate Han, kumakain ng karne araw-araw. Nagsimula na. Para lamang sa paglikha. Mga kaibigan, ang tema ng live stream ngayon ay pagdiriwang ng paghihiwalay ng kaibigan at ng isang masamang tao. Mga kaibigan, ang tema ng live stream ngayon ay pagdiriwang ng mga kaibigan at paghihiwalay sa mga walang kwentang lalaki. Salamat sa pagbabahagi ng host. Mukhang masarap. Ulan ng bangka. Salamat sa pagbabahagi, host. Ulan ng bangka. Ruyu, parang nagbayad ako sa iyo ng mga trolls. Yitset, magandang gabi sa inyo lahat. Itong tao ay ang mayamang babae na nag-imbita sa akin ng Wagyu hotpot. Mag-relax ka. Ang may iwan ay dapat ipagdiwang. Sino ba ang hindi nakakita ng Wagyu? Sa mga lugar na hindi ko alam. Ganito kagandang tiyenggihan. Kailangan din niyang harapin ang walang dahilan na puot. Salamat sa mga troll sa internet. Salamat sa lahat ng libreng traffic na ibinigay niyo. Ang kaibigan na ito ay napakabuti. Gusto ko rin ng ganitong kaibigan. Ibigay mo ang username. Ruyu. Tingnan mo agad. Ganitong kaibigan, ibigay mo ang username. May mga tao sa chat na pumupuri sa'yo. Naka-line up sila. Naghihintay na maging electronic na kaibigan mo. Ang mga babae dito ay sobrang ganda habang buhay ang pagkakaibigan. Salamat sa inyong suporta. Habang buhay ang pagkakaibigan. 5, mga alaala, 2 maliit. 11, malinis na kabaitan, kahulugan ng pagkakaibigan. Sabi mo, paano kung naging isang influencer ako? Anong gagawin ko? Nag-suicide siya ng higit sa 10 beses. Lagi na lang ng amya sa boyfriend. Tipikal na emotional blackmail. Nakapag-suicide na siya ng ilang beses, 23 siyuksu. Palagi siyang binabalutan ng lalaki tuwing Ruyu. Naging sikat ka na. Pero nasa black-red lang. Parang talaga siyang siya. 5 gabi ng alaala, Diyos ko, ang pinakamagaling sa lungsod, nagpakamatay na ng higit sa 10 beses. Diyos ko, ang pinakamagaling sa lungsod ay naging ganito. Sobrang laki ng pagkakaiba, di ba? Mula sa pinakamagaling hanggang sa nagmamahal na isip. Nasira ang halimbawa ng mahirap na naging matagumpay. Ruyu. Sobrang gulo ng mga komento. Maglalog out na ako. Huwag na muna akong mag-play. Yung nagbubunyag naman talaga. Ang nagsusulong ng usok at apoy. Bakit kailangang ay shutdown ni Chenggihan? Yung sinasabi ninyong nagmamadaling tumalon sa building, utak astig, at top student. Ako yun. Pero gusto ko lang linawin sa lahat na, sa mga pahayag ng katotohanan, maraming hindi totoong nilalaman. Kung interesado kayo, maari kong ikwento sa inyo, ang tungkol sa isang batang babae na si Shenru Oyu, at ang kanyang kwento ng pag-ibig. Alam niyo ba ang tungkol dito? Kilala ko siya. Siya iyon. Narinig mo na ba? Alam ko. Sasabihin ko sa iyo. Noong panahon ni Shenru Oyu, isa siyang batang may mababang tiwala sa sarili. Ang kanyang mayamang ama ay nagloko. Nanay, dahil dito, nagkaroon siya ng depresyon. Nagtapos ang kanyang buhay.
Hayaan mo. Pupunta ako dyan. Sobrang nakakainis ang taong ito. Ngunit may isang batang lalaki na humila sa kanya palabas ng putik. Seryosong sinabi sa kanya, Shenryu, mabuti ka. Karapat-dapat kang mahalin ng lahat. Para maging karapat-dapat sa batang iyon. Nagsimula si Shenryu na mag-aral ng mabuti sa mga marka ng pinakamataas sa lungsod. Pumasok siya sa universidad na kanilang napagkasunduan. Iyon ang pinakamasayang sandali ni Shenryu. Guro at mga kaklase. Binabati si Shenryu sa kanyang pagsisikap na nagbunga. Pagsusulong ng media, si Shenryu mula sa gitna at ibabang bahagi ay may kwento ng tagumpay. Ngunit sa pagpili ng kurso, ang mga lalaki at babae ay nagkaroon ng hindi pa nangyayaring hidwaan. Pinakamalupit na pagtatalo. Shenryu, sobrang mapilit ka na. Maliit ang pananaw mo. Palagi ka lang magbasa ng mag-isa. Swerte lang. Kaya nakakuha ka ng mataas na marka. Ayaw mo na ba sa akin? Ay isang espesyal na estudyante sa sining. Wala akong ganoon. Maghiwalay na tayo. Pasensya na. Nagkamali ako. Susunod ako sa iyo. Anong kurso ang gusto mong ipagawa sa akin? Pagkatapos ng kolehiyo, nakatira sila magkasama. Noong nagsasama sila, nagsimulang mapansin ni Shenryu. Palagi niyang nasisira ang mga bagay. Maglalaro na lang ako mamaya. Shenryu, bakit palagi mong nasisira ang mga bagay? Mali ang binili mong pintura. Ilang beses ko nang sinabihan ka. Bakit? Palagi mong binibigo ang maliliit na bagay na ito. At yung sofa na binili mo, hindi comfortable umupo. Hindi ko rin gusto ang kulay. Ikaw na ang mag-alis niyan. Mali ang biniling pintura. Hindi maganda ang napili nilang sofa. Hindi swak sa panlasa ang napili nilang restaurant. Naging masama ang daloy ng kanilang salu-salo. Sabi ng batang lalaki, kaya niyang gawin ang mataas na marka sa math sa college entrance exam. Sa huling tanong, hindi niya maunawaan ang mga patibong sa pakikipag-ugnayan sa tao. Ngunit sa bawat pagkakamali na nagdudulot ng kalungkutan sa bata, siya ay magiging mahinahon na magpapaaliw kay Shenryu. Ayos lang. Walang problema kung hindi mo ito maayos. Palagi siyang nasa panig niya. Kasama ka. Pagkatapos, sabi ng batang lalaki, na kailangan nilang magsikap para sa kanilang hinaharap. Hindi lang dapat nakatuon kay Shenryu. Ngunit ang mundo ni Shenryu ay tanging ang batang lalaki. Hanche, nagdala ako sa iyo ng merienda. May prutas din. Huwag ka nang maging ganito kabata. Sige ba? Ako, nag-aalala lang ako na masyado kang abala. Nakakalimutan mong kumain. Kuya Che, tara mag-tennis tayo. Nang lumitaw ang batang babae, si Shenryu ay naging isang mapaghahanap ng hangin na asawa. Isang baliw na hysterical. Isang dramatikong naghahanap ng kamatayan. Wala akong sinabi. Ano pa ang gusto mong sabihin ko? Kaya't ikaw at si Ruan Sinyu, ano ang nangyayari? Hanggang sa mamatay siya. Doon lang niya nakuha ang pagmamahal na naantala. Ito ang aking kwento. Interaktibong dekorasyon, koneksyon. Ang nagbigay ng balita kanina ay may masamang hangarin. Mas marami pang interaksyon, dekorasyon, koneksyon. Kalayaan ninyo iyon. Interaktibo palamuti laro. Ryu, kamusta? Mabuti ako sa iyo. Sobrang drama ng mga babae ngayon. Kailangan nating tingnan ang katotohanan. Huwag magpakatagilid. Kumonekta, ilipat ang maliit na upuan. Teorya ng konspirasyon, interaktibong laro higit pa. Interaktibong laro koneksyon. Hindi ito isang scripted na palabas. Mga sikat na tao ngayon, gumagawa ng kahit ano para makuha ang atensyon. Gagawin ang lahat para sumikat. Ihanda ang mangkok ng sangkap. Sarap na sarap. Halika, halika. Ryu, kamusta ka? Anong nangyari? Huwag mong isipin ang mga iyon. Mga estrangherong nagmumura sa iyo. Ang mahalaga ay si Chenggihan. Ginagamit kanya sa usaping pagpapakamatay. Kumuha ng atensyon. Hanche, huwag mong ipasa ang iyong makasariling pag-iisip sa aking kaibigan. Ryu, masyado kang inosente. Sa livestream na ito, tumaas ang followers ng kanyang account ng 8,000. Tinatayang halaga ng negosyo. Umabot na sa antas ng 10,000. Kung hindi dahil sa kita,
Paano magiging? Kaibigan ka niya. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw. Walang anuman. Hindi na ako interesado. Pero, bakit biglang ang dami niyang sinasabi, itong tamad na lalaki? Hindi kaya sinasadyang papangitiin ka lang? Para hindi ka na magbayad ng utang, di ba? Hindi naman siya nagkukulang sa pera. Binibigay ng pamilyahan kay Hanche. 2,000 bawat buwan na panggastos. Sapat para sa pangunahing buhay. Ngunit hindi sapat para sa madalas. Na mag-imbita ng mga kaibigan para magsaya. At gumawa ng sining. Kahulugan. Mukhang kailangan kong makipagkita agad. Sa iyong abogado na tiyahin. Huwag kang mag-alala, amang buhay. Ayos. Bunso. Medyo matigas ang balikat mo ah. Sa araw-araw. Dapat mas mag-ingat ka. Kamay mo, okay lang ba? Kung masyadong madiin, sabihin mo lang sa akin. Ginoong Shen. Sinuri ko ng mabuti ang mga tala ng paglipat ng pera. At ang mga nilalaman ng pag-uusap bago at pagkatapos. At nakumpirma na ang paglipat ng pera mo kay Hanche, sa legal na aspeto, ay hindi itinuturing na regalo. Tinitiyak ko na maibabalik ang pera mo. Salamat. Ang lakas ng maliit na hipag mo. Paano? Sasabihin ko sa'yo. Siya yun. Kailangan mong makita. Dali, tingnan mo. Ito na yun. Sabi ko na nga ba? Siya nga. Paano mo naman masasabing ganito siyang tao? Tama. Talagang siya nga. Siya nga. Kuya Che. Pwede bang umalis na ang mga fans? Si Hanji ay secretly na in love sa iyo. Pwede bang magpaka-wild ang mga tagahanga ni Hanji? Ibinabayad ko sa iyo, si Hanji ay secretly na in love sa iyo. Mga pamilya, hindi tayo kakain ng live ngayon. Magkukwentuhan tayo. Ako, ngayon ay magkukwento ng isang kwento. Tungkol sa aking kaibigan. Isang taong umiibig. Kwento ng pinagsasamantalahan ng malambot na pagkain. Sa wakas, noong nakaraang live stream, may isang tao na nagsabi na ako'y umaasa sa views. Ngayon, ipapakita ko sa kanya na umaasa ako. Talagang makapal ang mukha niya. Matapos iwan si Hanche, muli kong inilaan ang aking atensyon. Ilalaan mo ang pagpapabaya sa pag-aaral. Sasabihin ko sa'yo, magandang klase ngayon. Anong kakainin natin mamaya? Ruyu, bakit ka nakipag-usap kay Cheng Ihan? Nang mga ganon, hindi maaring sabihin ang katotohanan. Dahil dinala ko si Xiaoyu sa ospital. Alam mong may sakit sa puso si Ruan Xinyu. Sila tito at tita, ang nag-utos sa akin na alagaan ang kapatid. Narito na naman. Noong nakaraan, basta marinig ko, ang sinasabi ni Hanche tungkol kay Ruan Xinyu, hindi mapipigilan ang pagbalik sa mga lumang isyu. Tanungin si Hanche, kung siya ba ay nagbago ng puso. Kung siya ba ay nadidismaya sa aking ugali, na hindi kaaya-aya. Kung siya ba ay nais na iwanan ako. Hanche, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan, Hanche. Shen Ruyu, bakit lagi kang nagsiselos kay Ruan Xinyu? Jejche, kayo, wag kayong mag-away dahil sa akin. Hanche, sinabi ko na. Tapos na kami. Kaya sino ang dadalhin mo sa exhibition? Sino ang sasama mo sa paggawa ng Everlasting Flower? Sino ang mag-host ng theme party? Lahat ng iyon ay walang kinalaman sa akin, si Shen Ruoyu. Bayaran mo na ang utang. Tapos na tayo. Ruoyu, palagi mong binibigyang pansin ang maliliit na bagay. Kasama na kita ngayon. Gawin natin lahat ito ng isang beses. Sige na. Yung pagmamahal natin sa matagal na. Hindi lang basta salita na galit. Maayos lang sa isang sabi. Kailangan mong maniwala. Ako ang pinaka-importante sa iyo sa mundong ito. Walang iba kundi ako ang hindi ka iiwan. Tanging ako lamang ang hindi ka tatalikuran. Mga salitang taos puso. Ngunit tila isang sumpa. Gaano ba ako kabagsak si Shen Ruoyu? Na kailangan lang umasa sa awa ng isang lalaki. Kuya Che. Ang sakit ng puso ko. Ayos na. Huwag ka munang magsalita. Huminga ng malalim. Magpahinga ka muna. Chen, please. Huwag ka nang magalit sa akin, okay ba? Maaari mo bang patawarin si Kuya Che? Huwag nang magsalita. Mas mahalaga ang iyong kalusugan kaysa sa anumang bagay. Ihahatid kita sa ospital.
Shenruoyu, nanalo ako. Mga larawan mula kay Ruan Sinyu. Lumalawak na ang saklaw. Gusto mo bang ipahayag ko ito para sa inyo? Isang mensahe. Ruyu, bakit ka maaga gumising? Wala na akong almusal sa loob ng 800 taon. Alam mo ba, kapag maaga kang gumising, parang tanga ka buong araw. Ang bango ng soy milk. Pork dumplings na may sariwang karne at itlog na tsaa. Masarap din. Kahulugan. Sasabihin ko sa'yo isang sikreto. Simula nung iniwan ko yung malupit na lalaki na Lily, bumalik ang aking pang-amoy at panlasa. Kulangan ka lang ng tulog. Noong nakaraan, nakatagilid na hawak ang cellphone. Tapos sabay na umiinom ng antidepressant. Habang nag-aantay ng balita sa gabi. Naglalaro ng magic na labanan, di ba? Hindi na mangyayari iyon. Hindi na ako maghihintay. Para sa isang sagot mula kay Hanche. Niyak ang buong magdamag hanggang umaga. Siya na ba yun? Yung tumalon sa building. Yun nga, sabi nila. Pinalayas niya ang boyfriend niya. Masaya ang kantin. Sa mga bulong-bulungan at usapan. Minsan may mga salitang naugnay sa akin na lumalabas. Hindi ko na lang pinapansin. Dahan-dahan akong kumakain ng almusal. Wala akong sinaktan na sinuman. Wala akong ginawang mali. Kaya wala akong dapat ikahiya. Kuya Che, doon tayo kumain. Sister Shen, siguro hindi ka naman mag-aalala, di ba? Mag-aalala. Amoy pawis ka. Shenruoyu, hindi mo kailangang siraan si Xiaoyu. Yung problema natin, hindi tungkol kay Ruan Sinyu. Kung hindi ka nagkakalat ng gulo, klaseng Hanche, mayroon lamang tayong pinansyal na alitan. 2 araw na lang bago ang napagkasundo ang petsa ng pagbabayad. 2 araw na lang, dahil sa video ni Chenggihan. Medyo sumiklab ito. Ako kay Hanche, mga kwento tungkol sa paghingi ng sustento, ay umabot na sa pader ng mga pahayag ng paaralan, na nagdulot ng masiglang talakayan sa mga kaklase. Shenruoyu, kung may kakayahan ka, huwag kang lumuhod at humingi ng pagbabalik kay Jejche. Pinakainis ang mga taong umiibig na parang buhay nila ito. Ruoyu, hindi kita sinasabi. Ipakita mo sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Bumalik ang mga biktima ng pagbagsak mula sa mataas na gusali. Ang top-notcher sa pagsusulit ay tumalon para sa pag-ibig. Ang trauma mula sa pamilya ay nagbigay ng malalim na pagninilay. Ang aking madilim na nakaraan ay naipakita pa rin. Nanay. Huwag, mama. Ruyu. Ayaw na tayo ng tatay mo. May iba na siyang babae. Anong silbi pa ng buhay natin? Mama. Sama-sama tayong mamatay. Pagsisihan ng tatay mo ito. Saka lang niya maiisip ang kabutihan ko. Ruyu. Ruyu. Bumalik ka. Agad siyang kontrolin. Ginoo. Anong problema? Tutulungan ka ng kalye. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kayo. Ano bang alam nyo? Iniwan na ako ng asawa ko. Anong silbi pa ng buhay ko? Nanay. Nanay. Huwag kang tumalon. Huwag siyang hayaang makaalis. Huwag. Kalma. Nanay. 10 taon na ang nakalipas. Isang full-time na ina na nagtapos sa prestihiyosong paaralan. Hindi makakaya ang pagdaraya ng asawa. Hinila ang kanyang anak at sabay silang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbagsak mula sa mataas na lugar. Malakas ang kagustuhan ng anak na mabuhay. Hindi sinasadyang nahulog ang ina habang hinahabol. Hindi na iligtas at pumanaw. 10 taon ang lumipas. Noong panahon na protektado ng batas, ang mga menor de edad na biktima, naging lantad ang pagkakakilanlan. Ngunit tila nakatakdang tahaking. Lumang landas ng sariling ina. Dahil sa isang lalaki, nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa building. Maraming uri ng mga salita. Nakuha nito ang trending na listahan. Makikita ang aking personal na impormasyon, karanasan sa pag-aaral, at mga larawan ng walang watermark. Ang lakas ng batas na hindi nag-uusig sa nakararami.
ay nagbigay daan sa internet na mawalan ng hangganan. Kamusta mga kaibigan? Nandito ang host, sa harap ng paaralan ng mga pinakamagagaling sa lungsod. Ipakikita namin sa inyo ang kaganapan. Mga pamilya, ito ang taong tumalon para sa pag-ibig. Ang paaralan kung saan naroroon ang top score. May mga kaklase bang gustong magpa-interview? Pakilisan ng lahat, ito ay isang paaralan. Pakilisan ng lahat, ito ay isang paaralan. Sa mga media na nakatuon sa dami ng view, nagbubunyi, pinipilit ng paaralan na kontrolin, ngunit hindi mapipigilan ang kanilang mga paraan. Mga mamamahayag na nakapasok, puno ng mga tao sa pintuan ng paaralan na may hawak na cellphone. Mga host na masiglang nakikipag-usap. Mga kapamilya, ito ang bahay ng mga taong umiibig. Sinasabing na ipaupa na ito ngayon. Ngayon, dadalhin kayo ng host para makita ito. Ang bahay ng mga taong umiibig. Tingnan ng mga bagong kasapi. Ito ang bahay ng mga umiibig. Bahay ko sa labas ng paaralan. Walang duda. Malapit nang maging sikat na pasyalan. Sa gabi, ang aking numero ng telepono at address. Lahat ng impormasyon sa paaralan ay nalik. Bakit ka nandito, Yihan? Royu, kumain ka muna ng konti. Huwag ka munang lalabas ngayon. Yihan, nakaabala ba kita? Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Pare tayo, di ba? Mga pamilya, nandito na ako ngayon, sa harap ng universidad kung saan nag-aaral si Shenru Oyu. Mga pamilya, sabi nila darating siya ngayong araw para magklase. Naghihintay kami sa kanya. Pakialis na kayo. Dito ay isang mahalagang lugar ng paaralan. Kailangan nating makipagkita kay Shenru Oyu. Kailangan nating mag-interview kay Shenru Oyu. Director, yung batang si Shenru Oyu. Dati nang mahina ang kanyang mentalidad. Kung ganito pa rin, magkakaroon ng problema. Papasukin natin. Mag-interview tayo. Pumasok tayo para sa panayam. Kayo mga tao, alam niyo ba kung ano ang karapatan sa privacy? Maghiwa-hiwalay. Lahat maghiwa-hiwalay. Sino ka? Anong pakialam mo? Sino ka ba? Ako ang punong guro. Ngayon ay binababalaan ko kayo. Naka-alert na ako sa pulis. Ang internet ay hindi lugar na walang batas. Kami sa paaralan ay magpoprotekta sa mga estudyante. Mag-imbestiga kami hanggang sa dulo. Sasampahan ng kaso ang mga lumalabag. Sa legal na pananagutan ng mga lumalabag sa privacy ng estudyante. Maghiwa-hiwalay. Noong pinoprotektahan ako sa paaralan, si Hanche ay nagsalita online. Ang palda, may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Noong panahong iyon, hindi ko akalain na ang tahimik na batang ito ay may. Nakilala ko si Shenru Oyu sa isang salusalo ng mga kaibigan. Isang tahimik na batang babae sa kanyang kalooban. Nakilala ko si Shenru Oyu sa isang salusalo ng mga kaibigan. Tahimik siyang nakaupo sa sulok, nakasuot ng simpleng puting damit. Atche, bakit mo ginagawa yan? Hindi ba't hindi natural? Yung si Shenru Oyu, may depresyon na talaga noon. Ngayon ay kasama na niya. Yung mga kaibigan na masasama. Muling humaharap sa pagkakawatak-watak. Tinutulungan ko siya. Sobra na sa tama. Magpapabuti pa sa maling hakbang. Ito ay mukha. Yang beefy starred na si Hanche. Sinasabi niyang may sakit sa pag-iisip ka. At sinasabi pang nag-self-harm ka. Para lang takutin siya. Huwag kang magalit. Mas lalo lang, na nagpapakita na naguguluhan siya. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang ipagpatuloy niya. Ang paninirang puri sa'yo. Kailangan akong tumugon. Ruyu, ibigay mo kay Hanche ang chat history mo at ang records ng transfer. At meron ka bang ebidensya na zitinya ka? Ipadala mo lahat sa akin. Ipapaskil ko ito sa internet. Intindihin. Sandali lang. Gagamitin natin ang batas. Hindi ang online na pambubuli. Pero, naniniwala ako sa iyong tiyahin. Sabi niya, basta kumpleto ang ebidensya. Siguradong mananalo tayo. Tia, sa pagkakataong ito, pwede mo bang ibigay sa masamang lalaki na iyon ang parusa na karapat-dapat? Huwag siyang makalaya magpakailanman. Hindi ito tungkol sa mga kulto o martial arts. Ang batas ay dumadaan sa proseso para protektahan ang mga karapatan ng tao. Pero kaya kong siguraduhin na si Hanche ay babayaran ang kanyang dapat na kaparusahan. Ang galing mo talaga, ate. Nakaayos na ang mga ebidensya. Ngayon, opisyal na ipapadala kay Hanche ang liham ng abogado. Ipadala sa kanyang bahay. Ipadala sa kanyang paaralan para wala siyang masisilungan. Naiintindihan. Walang takas para sa kanya. Naiintindihan. Susunod, yung Hanche, maaaring kusang makipag-ugnayan sa iyo. Gustong makipag-ayos. Kailangan mong maging handa sa isip. Ano man ang sabihin niya.
Huwag kayong gagalaw. Naiintindihan ko. Kung Darnie Hanche na pumasok, gulo kay Ruyu. Sasaktan ko siya. Saan ka sasaktan? Ikaw pa ang maliit mong tiyahin. Ako ay isang abogado. Paano ka nagkaroon ng ganitong buwis na pamangkin? Ruyu, kung siya ay manghaharas sa iyo, dapat mong itago ang lahat ng ebidensya at magulat sa pulis. Anumang panghaharas niya ay magiging ebidensya sa korte. Mga ebidensyang laban sa kanya. Alaynan. Hanche, ang iyong rehistradong liham. Che, anong nangyari? Shen Ruyu. Talagang gusto niya akong kasuhan. 332,000. Nabaliw ba siya? Sira na talaga ang bait niya. Yung pera na iyon, ay kusa niyang ibinigay sa akin. May ebidensya ka ba? Anong ebidensya? Magkasintahan kami, binabayaran niya ako. Hindi ba't dapat ganoon? Pero nakasulat sa liham ng abogado, nang malinaw, na ikaw ang nag-aasikaso. Hindi ito regalo. Sana magdusa, sana magdusa. Shen Ruyu, akala mo nanalo ka. Ipapaalam ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Kumpirmahin ang password. Magdagdag ng espesyal na lasa. Magandang araw sa lahat. Ako ay estudyante ng Universidad ng Jingsheng. Kamakailan, ang tungkol sa pagtalo ni Shen Ruoyu sa building. Nagkagulo at naging usap-usapan. Lahat ng tao sa internet ay nakikiramay sa kanya. Binabati ko si Hanche bilang isang walang kwentang lalaki. Bilang isang taong nakakaalam ng totoo. Talagang hindi ko na matiis. Kailangan akong tumayo at magsalita para magbigay ng makatarungang opinyon. Sabihin ang katotohanan sa lahat. Shen Ruoyu, hindi kasing inosente ng inaakala ninyo. Mas malayo pa sa inaakala ninyo. Kuya Che, tutulungan kita. Anong nangyayari? Wow! Sino ang nagsulat nito? Ang tapang naman. Siguradong hindi nila nagustuhan sila. Sino ang gumawa nito? Lumabas ka dito. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Magtatanong uli ako. Sino ang nagsulat nito? Ay naku. Cheng Yihan, bakit ka ganito ka-emosyonal? Hindi naman siya nagkamali eh. Subukan mong sabihin ulit. Huwag magpadalos-dalos. Hindi worth it. Ruoyu, kung sobra na nilang lumabag sa karapatan natin, maniwala ka sa akin. Ang padalos-dalos ay hindi solusyon sa problema. Tama nga, Cheng Yihan. Dahil sa pag-ibig, utak ay nalilito. Hindi ito sulit. Wala namang pakialam si Shen Ruoyu. Bakit ka nag-aalala dito? Cheng Yihan. Dapat ay, huwag mong guluhin si Shen Ruoyu. Nagtatayo siya ng imahe, para maging sikat sa internet. Ay, sinasabi nyo, tama ba? Hahaha. May posibilidad talaga. Ang mga sikat ngayon, lahat ng paraan ay ginagamit. Tama nga, nagpapakaawa sila. Sino ba ang hindi marunong? Kayong mga tao. Talaga bang may konsensya kayo? Hindi ako matitinag ng mga masamang intensyon nila. Dahil nakuha ko ng lumabas mula sa mas madilim na bahagi. Ang galing mong magpanggap ah. Ano ba? Bakit nag-aakto bilang biktima? Hindi ba nakakabuwisit? J. Bixiao, Liu Ruyan. Guro. Guro, may kailangan ba? Kayo dalawa, kasama ang gwardiya. Sa Departamento ng Seguridad para sa investigasyon. Bakit po? Guro. Kami po. Guro, may klase pa kami. May surveillance sa silid-aralan. 5 minuto na ang nakalipas. Kayong dalawa, sumulat sa pisara ng mga salitang pang-personal na atake. Ito ay bumubuo na ng pang-aapi sa paaralan. Ito ay bumubuo na, bullying sa paaralan.
Guro. Ako. Hindi namin sinasadya. Nagtatawanan lang. Iyan ang tawag ninyo sa pagtatawanan. Mga patakaran ng paaralan. Malinaw na tadhana. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang anyo ng pang-aapi sa paaralan. Nais ko na malinaw sa lahat ng narito na ang internet ay hindi isang lugar na walang batas. At ang paaralan ay hindi rin isang lugar para sa mga ganitong bagay. Tiyak na seryosong haharapin ang paaralan. Si G. Boxya. Si Liu Ruyan. Maghintay na lang kayong makatanggap ng parusa. Kayong dalawa, pakisamahan kami sa investigasyon. Si Ruyu. Kapag may ganitong insidente muli, dapat agad na ipaalam sa guro. Ang paaralan ay magbibigay ng proteksyon sa bawat estudyante. Salamat, guro. Mga kaklase, nais kong maintindihan ang lahat. Ang prinsipyong ito, naiintindihan ang prinsipyo sa pagitan ng tao. Ang pinakapundasyon ay respeto at kabutihan. Ang nangyari ngayon, sana ay isang aral para sa lahat. Hindi lamang ang mga sangkot, kundi pati na rin tayong lahat. Sige na. Magsimula na tayo sa klase. May mga nagmamahal sa akin. May mga gusto sa akin. At may mga napupuot sa akin. Naiinis ka sa akin. Pero ako, hindi na matatakot. Ruyu. Pag-usapan natin. Walang dapat pag-usapan. Tamang pag-aaral. Ruyu. Ruyu. Nakausap ko na si Xiaoyu ng maayos. Hindi na niya. Masisira ang relasyon natin sa hinaharap. Bilang isang nakatatandang babae, maging maluwag ka sana. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Lahat ng sobra ay masama. Nanay ko, kasama si Mommy ni Xiaoyu. Matagal nang magkaibigan. Kapag lumaki ang gulo, makakaapekto ito sa'yo. Sa tingin namin sa'yo sa bahay namin, sabi ko na, ibibigay ko sa'yo ang isang masayang kumpletong pamilya. Magsikap tayo ng magkasama, okay? Hanche, bumalik ka ng pera. Ruyu. Bakit patuloy ka pa rin nag-aalala sa perang iyon? Ang perang iyon. 27,000 lang naman iyon. Ikaw ba talaga? Para sa ganitong halaga ng pera, nagdala ka pa sa korte. Sa loob ng mga taon ng relasyon natin, hindi mo man lang naisip ang nakaraan. Tama na ang drama. Hindi mo naman ako pinahahalagahan. Ang mahalaga sa'yo ay ang iyong dangal. Ang iyong pagnanais na makontrol. Ngayon ako ay naghahanap lamang ng mga bagay na akin. Sinasabi mo na hindi ko pinapahalagahan ang nakaraan. Ito ang tinatawag na masamang lalaki. Tama rin naman siya. Siya nga iyon. Sobrang pangit naman. Ruyu, naalala mo ba, yung mga kaklase, na nanbuli sa'yo noong high school? Ako ang tumulong sa'yo sa kanila. Ruyu, ako ang patuloy na nag-udyok sa'yo na mag-aral. Sasamahan kita sa pagbisita sa puntod ng nanay mo. Tumpak na pag-aaral ng estudyante. Ang dami ng taon ng ating relasyon. Paano tayo makakapaghiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan? Di ba? Tumpak na pag-aaral. Hanche. Sa mga nakaraang taon, palagi mong sinasabi ito. Paulit-ulit. Bakit ayaw mong aminin? Matapos kaming magkasama sa kolehiyo, yung mental na pang-aabuso na binibigay mo sa akin, palagi mong sinasabi, para sa ikabubuti ko. Pero maaari mo bang aminin ang pagkakamali? Humihingi ka ba ng tawad sa akin? Pasensya na, Ruyu. Nagkamali ako. Ano ang pagkakamali mo? Hindi ko dapat pinapayagan na lumapit si Xiaoyu sa iyo. At si Chenghihan. Hindi. Ako. Palagi niyang sinisira ang relasyon natin. Sapat na. Wala kang ideya kung saan ka nagkamali. Shen Ruyu. Talaga bang gusto mong magdusa tayo pareho? Namatay na ako isang beses. Ano pa ang dapat ikabahala? Kahit mamatay ang isda, masisira ang lambat. Tara na. Oy. Ruyu, tingnan mo. Ito ang lahat ng iyong mga tala ng transaksyon. Inayos ko na para sa iyo. Yihan. Salamat. Resibo. Noon, nang inayos ko ang mga gamit ni Hanche, nakatagpo ako ng lahat ng kanyang mga tala ng gastusin. Tingnan mo, itong halaga. 3,999 na piso. Bumili ng kagamitan sa laro. At ito rin, tiramisu.
5,868 na piso. Mahal na restaurant. At ito rin. 10,000 dalawa. Grabe. Ang halagang ito ay 12,000. Ay ginastos sa tindahan ng alahas. Kailan? Noong nakaraang Hulyo. Isang araw bago ang Kixi Festival. Ruyu. Si Hanchi ay noong araw ng Kixi Festival. Binigyan ka ba ng regalo? Wala. Sabi niya. Ang Kixi ay isang pakana ng mga negosyante. Hindi kami nagdiriwang ng ganitong piyesta. Para kanino ang halagang 12,000 perlas na iyon? Para kanino iyon binili? Ruan Sinyu. Napakahalaga nito. Kung maipapakita, na ginamit ni Hanchi ang pera mo para bumili ng regalo para sa iba, mas magiging masama ang sitwasyon. Pero paano natin maipapakita? Yung alahas. Para kay Ruan Sinyu ito. Pumunta sa tindahan ng alahas na iyon. Kunin ang mga gift at tala ng pagbili. Pero ibibigay ba ng tindahan iyon? Papasuriin ko muna ang aking katulong. Kung hindi makikipagtulungan ang tindahan, hihingi ako ng utos ng korte para sa investigasyon. Alaynan. Tama ka, Royu. Nguyendas Isay. Nakadala ka na ba ng anumang espesyal na alahas? Kapatid na Shen, tingnan mo. Maganda ba ang aking braksyalo? Ito si Kuya Che, na nagbigay sa akin ng regalo sa kaarawan. Naalala ko na. Hindi nagtagal pagkatapos ng Kixi Festival noong nakaraang taon. Si Ruan Sinyu ay nagdala ng isang mahal na pulseras. At nagyabang dito. Sabi ay ibinigay ito ni Hanche sa kanya. Nakita ko na rin. At nakunan pa nga ako ng larawan. Tingnan nyo. Noong Agosto ng nakaraang taon. Nakita ko siya sa kantina. Noong panahon na yon, naiinis ako sa kanya. Kaya pinalihim kong kinuhanan ng larawan. Maganda iyon. Ito ang ebidensya. Abogadong Cheng. Nahanap na. Noong Hulyo 7 ng nakaraang taon. Talagang naroon si Hanche. Sa tindahan ng alahas na iyon. Bumili siya ng platinum na pulseras. Na nagkakahalaga. 10,999 na piso. Ito ay mula sa tindahan. Na nagbibigay ng patunay ng pagbili. Alam ng tindahan. Na ito ay kamakailan. Na naging usap-usapan sa internet. Kaya't hindi sila tumanggi. Sinundan ko pa ang mga bakas. Nakita si Hanche. Ibang ebidensya ng gastos. Sabihin mo, si Hanche sa nakaraang 2 taon. Talagang nakakagulat ang mga gastos. Pangunahing bumili ng mga gaming equipment. Mahal na sapatos. Limitadong figurine. Mga mamahaling bagay at iba pa. Ito. Lahat ito ay binili gamit ang pera ni Shen Ruoyu. Mga magulang ni Hanche. Nagpapadala sa kanya ng pera buwan-buwan. 2,000 piso lamang. Wala rin siyang trabaho. Kaya. Sa pera lang ni Miss Shen Ruoyu. May mas nakakaloko pa nga. Si Hanche ay madalas ding mag-imbita ng mga kaibigan kumain. Sa 2 taon na ito, hindi bababa sa 50 beses. Bawat isa ay nagastos ng 200 hanggang 500. Ibig sabihin, sa tinatayang bilang, ginamit ni Hanche ang pera ni Shen Ruoyu para sa sarili at mga kaibigan, na umabot ng 300,000. 300,000. At hindi pa kasama ito, ang mga pang-araw-araw na takeout, at online na snacks, para sa maliliit na gastusin. Itong kalandian. Matibay na kinain hanggang sa ganito. 300,000. Si Hanche, ang gago na ito. Araw-araw pinapakain ka ng pre-cook na pagkain. Samantala siya, namumuhay ng may buwanang kita na 2,000. Ruyu. Sapat na ang mga ebidensyang ito. Hindi lamang niya ninakaw ang iyong pera, kundi nagwaldas pa siya. Ang korte, tiyak na nasa panig mo. Pamilya, wala na tayong pagkain ngayon. May ibubulgar ako. Uwak sa eroplano, ano ang kakainin ngayon? Uwak sa eroplano, ngayon ay kakainin si Hanche. Nakapag-imbestiga kami ng higit pang ebidensya para ipaalala. Mga tala ng pagkonsumo. Mga gumagamit ng cellphone Siyam 111024, Agosto 2024, Hulyo 1, 2024, Han 20000200030, natanggap na. 8775, Setyembre 1, 2024, Han 20,000, alawan sa buhay, natanggap na. 89,765, 21, Oktubre 1, 2024, Shenruo, 20,000, alawan sa buhay, pumasok na. 89,765. Express Sports Center, professional na sapatos sa basketball, 1,100 food shop, 3 set ng business meal takeout, 150 fashion men's costume, 2 piraso ng cotton shirt, 1,500 kabuang higit sa 300,000. Lahat, mula sa pera ni Shen Ruoyu. Magsalita ka. Grabe, 300,000. Ito ay parang pinapakinabangan ang ibang tao. Kanya lang sariling gastusin ay 2,000. Bakit siya gagastos ng 300,000 sa iba? At bibili pa ng regalo para sa kabit? Magsalita ka ng kahit ano.
Nakakadiri. Sobrang kawawa ni Shen Ruoyu. Hanche, buwan-buwan na gastusin. Ay 2,000 lang. Ginamit ang pera ni Shen Ruoyu para makapamuhay bilang anak ng mayaman. At si Shen Ruoyu, bawat buwan, 20,000 piso na gastusin sa buhay. Hulyo 1, 2024, ibinigay lahat kay Hanche, gastusin sa buhay bank card na ipadala na 89,765 Agosto 1, 2024. Gastusin sa buhay bank card na ipadala na 87,6520 Setyembre 1, 2024. Gastusin sa buhay bank card na ipadala na 87,6521 Oktubre 1, 2024. Gastusin na ipadala na 89,765. 18 Hulyo 1, 2024, Shen Ruoyu Hanche 20,000 gastusin sa buhay bank card na ipadala na 87,6519 Agosto 1, 2024. Shen Ruoyu 20,000 gastusin sa buhay bank card na ipadala na 89,765 ang mga gumagamit ng mobil ay naipadala na 87,6585. 18 Hulyo 1, 2024, Shen Ruoyu Hanshu 20,000 gastusin sa buhay bank card na ipadala na 87,6510 gastusin sa buhay ang mga gumagamit ng mobile ay 2024 Oktubre 1, 2024. Agosto 1, 2024, Shen Kaoyu 20,000,000,000 bank card na ipadala na 87,6585. 18 Hulyo 1, 2024, Shen Ruoyu gastusin sa buhay bank card na ipadala na 89,765 ang mga gumagamit ng mobile ay 20,422 na ipadala na 87,6585. 7,6521 Oktubre 1, 2024, Shen Ruoyu gastusin na ipadala na 89,765. Bangko, ang gamit ng mobile ay nakatanggap na ng bayad. Nakatanggap na, 89,765, 89,765, makakatanggap ng paalala. Pangkabuhayang pera, bank card, nakatanggap na, 89,765. Pangkabuhayang pera, bangko, nakatanggap na, 89,765. Kailangan mong isaalang-alang ito. Pangkabuhayang pera, buhay-buhay. Bank card, nakatanggap na, 89,765, 89,765, 89,765. Hulyo 1, 2024, pinili ni Ruoyu, 20,000, pangkabuhayang pera, nakatanggap na, 89,765. 1-0, pangkabuhayang pera, nakatanggap na, 89,765. Setyembre 1, 2024, 20,000, pangkabuhayang pera, bank card, nakatanggap na, 89,765. Nakatanggap na, 89,765. Gamit ni Hanche dahil sa malusog na pagkain. Pinipilit si Shen Ruoyu na kumain ng pinakamurang takeout, yung pre-made na pagkain. 300,000. Sobrang kawawa si Shen Ruoyu. Sobrang labis na ito. Mga lalaking walang kwenta. Ito ay hindi ildi, ito ay panlilin lang. Shen Ruoyu, mag-ulat ka sa pulis. Gusto ko ring sabihin. Mangyaring kumilos ng may katwiran habang nanonood. Shen Ruoyu. Ngayon ay ginagamit niya ang legal na paraan upang ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Mangyaring maniwala sa batas. Huwag mag-atake ng sinuman online. 300,000. Achi. Wani, anong malaking gulo, 300,000. 11 king man, wala nang alaala, ikaw, 300,000. 11 king man, 300,000. Talagang ginastos ni Shen Ruoyu ang 300,000. Menu, itago ang menu. Kusa siyang nagpasya. Mahal niya ako. Kaya ibigay mo sa akin ang lahat ng pera. Pero, hindi siya makainom ng milk tea. Pero ikaw, bumili ng napakaraming mamahaling bagay. Iyan ang nararapat sa akin. Inalagaan ko siya ng matagal. Ano namang masama kung bibigyan niya ako ng kaunti? Pag-aalaga. Iyang mo siya. Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Achi, nag-apply akong lumipat ng dormitoryo. Kasi ayaw kong makasama ka. Hindi ako mapakali. Siya nga. Mababang lalaki. Nagbigay ng 300,000 yuan sa girlfriend. Bumili pa ng regalo para sa kabit. Talagang nakakadiri. May mga tao kasi, 2,000 lang ang sariling gastusin. Pero gumagastos ng 300,000 sa iba. Namumuhay ng marangya. May lakas pa bang loob sabihin na siya ay isang warm guy? Sa tingin ko, isa siyang bloodsucker.
Kuya Che, antayin mo ako, ha? Huwag mo na akong istorbohin. Kuya Che, ikaw, anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba nakita? Lahat ito ay dahil sa'yo at kay Shenruoyu. Ngayon, parang ako na ang daga sa kalsada. Pero ginawa ko ito para sa'yo. Para sa akin. Kailan ka hindi gumawa para sa sarili mo? Yung pulseras na yun, di ba masaya kang suot ito? Kapatid na si Che. Ikaw, ngayon alam na ng buong school na ginamit ko ang pera ni Shenruoyu para bumili ng regalo para sa'yo. Ngayon masaya ka na, di ba? Walang hiya. Teka, may lakas pa bang umiyak? Hello, Uncle Han. Ako si Xinyu. Si Judge Che. Siya. Sila siguro ang mga magulang ni Han Che. Siguradong nandito sila para ayusin ang bagay na iyon. Ayun. Han Che, tumigil ka dyan. Tatay, nanay, bakit kayo nandito? May mukha ka pang tawaging tatay. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo. Lahat sa internet ay nagagalit sa'yo. Sinasabi nilang ikaw ay isang sanggol na lalaki. Bewitcher. Anak, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Pinagpaguran naming itaguyod ka para makapag-aral ka sa kolehiyo. Bakit ka naging ganyan? Anong nangyayari dito? Yung mga pera. Yung mga pera ay kusang ibinigay sa akin ni Shenruoyu. Sapat na. Wala akong pakialam kung siya ay kusang loob. Kailangan nating ayusin ang bagay na ito ngayon. Tara. Tara. Iyan si Han Che. Mas mukhang kawawa sa personal kaysa sa litrato. Sweldo niya yan. Sino bang nag-udyok sa kanya na mandaya ng babae? Kay, noon. Si Shenruoyu ay sumusunod sa akin ng mabuti. Pwede bang ayusin ang pribado? Ayusin ang pribado. Sa tingin mo ngayon, pwede pa bang ayusin ang pribado? Kahit ang buong network ay nagsasabi, saan mo ilalagay ang mukha namin? Ng aming pamilya. Mabilis na umalis. Pareho na silang nandito. Nandito na silang lahat. Ngayon, ang pangunahing layunin natin ay mapag-usapan at maresolba ang usaping ito. Ikaw ang nagsira sa anak ko. Ito na ang panlilinlang mo. Hindi kailanman nangutang ang anak ko ng ganoong kalaki. Sapat na. Huwag ka nang magpakita ng kahihiyan. Marahil ito ang tunay na relasyon ni Han Che, ng ideal na mag-asawa. Isang tingin lang ng lalaki, agad na magsasara ang bibig ng babae. Hindi naman ganun kalaki ang utang. Gumastos ang anak mo ng 300,000. Mga tala ng transaksyon. Nandito ang detalye ng mga gastos. Ayan, Gil. Han, narito ang lahat ng ebidensya. Maaari mong suriin ng mabuti. Hindi ito maaaring. Han Che, ang mga ito, totoo ba? Yung mga pera na iyon. Ginastos ko para sa atin dalawa. Ginastos ko para sa inyo dalawa. Sige, ipaliwanag mo. Bakit nandyan ang 12,000 na kwintas? Sa kamay ni Ruan Sinyo. At itong 2,500 na sapatos. At headset. Kayang isuot ba? Ni Shenruoyu. At ang mga gaming equipment na ito. At mga modelong figure. Alin ang binili para kay Shenruoyu? Si Shenruoyu, estudyante. Alam ko na. Naiinis ka. Pero, sa mga kabataan, normal lang ang magkaproblema sa relasyon. Minsan may mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Dahil maliit lang ang mga alitan na ito. Huwag naman masyadong seryoso. Sa ginagawa mo, pagdating mo sa lipunan, masasaktan ka ng husto. Sabi nga nila, mag-iwan ng isang linya, para sa magandang ugnayan sa hinaharap. Ang laki ng gulo mo ngayon. Pagdating ng panahon, maghahanap ng trabaho. Kapag sinuri ito ng mga tao. Ginoong Han, patawad sa aking pagiging tuwid. Ngayon, ako'y nalulugi. Mas mabuti na ito kaysa sa magdusa ng buong buhay.
Tungkol sa reputasyon. Tinatawag na akong taong umiibig. Baliw na tao. May mas masahol pa ba dito? Ruyu. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganito sa tatay ko. Ginoohan, ang taong may kaso, ay nagsasawa na sa pag-aalaga. Ayon sa batas, ang iyong anak ay umuubos ng yaman ng iba. Napakalaki ng halaga. Maaari naming ipagpataw ang kanyang kriminal na pananagutan. Ngayon ay humihingi lamang kami ng danyos. Ito na ang pinakamalaking pagsasakripisyo. Nang ang banta ka sa akin. Hindi ito banta. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Ruyu, talaga bang gusto mong gawin ito ng ganito? Magkasama na tayo ng napakatagal. At nag-live-in na tayo ng 3 taon. Hindi mo ba talaga maisip kahit kaunting konsiderasyon? Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko, umalis ka. Dapat ko nang sabihin ito sa iyo. Actually, Cheng, sa mga susunod na bagay, pakiusap, ikaw na ang bahala. Naiintindihan ko. Ginoong Han, 3 araw mula ngayon. Magkikita tayo sa korte. Classmate Han Che, ang ginawa mo ngayon ay seryosong lumabag sa mga patakaran ng paaralan. Ang paaralan ay magbibigay sa iyo ng disiplina, tiyak na resulta, maghintay ng abiso. Walang silbi, hindi nakakapagtagumpay, laging nagkakamali. Asawa. Huwag na. Sobrang kawawa na ang bata. Kawawa. Mukha ng pamilya namin ay nawala dahil sa kanya. Kawawa siya. Sinasabi ko sa'yo, utang mo sa tao. Wala akong ibabayad. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta ka sa korte. Gawin na lang nating aral ito para sa iyo. Tara na. Hindi. Tao. Hindi dapat ganito ang lahat. Lahat ng ito. Hindi ito ang gusto ko. Ruyu, sobrang gwapo mo kanina. Umalis ka. Tingnan mo yung mukha niya. Sa totoo lang, kanina, mabilis ang tibok ng puso ko. Ano nang ikinabahala mo? Nandito ako eh. Ruyu, maganda ang iyong performance ngayon. Hindi mapagmataas o mapagpakumbaba. Ito ang tamang saloobin sa pagtatanggol ng karapatan. Salamat, Attorney Cheng. Susunod. Susunod, ay ang pagpunta sa korte. Mag-file ng kaso. Hayaan mo na ako. Alaynan, mula ngayon. Ang buhay ni Hanche, wala nang kaugnayan sa akin. Hindi na magkakaroon ng puting buwan na ilaw na pumanaw, na magpapakita ng malalim na damdamin. Inay, nandito ako para makita ka. Matagal na akong hindi nakapunta. Maraming nangyari kamakailan. Nakipaghiwalay ako kay Hanche. Nanay, alam mo ba? Palagi akong nag-iisip ng isang tanong. Noong hinila mo ako para tumalo noon. Talagang gusto mo akong isama? O dahil lang masyado ng masakit? Nawawala ng ulirat? Gusto kong maunawaan ang ilang bagay. Baka hindi mo ako kailanman minahal. O baka, dahil lang sa sobrang sakit. Nalimutan kung paano mahalin ang isang tao ng tama. Ngunit ang tanong na ito ay walang kasagutan kailanman. Ngunit, nanay, gusto kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa pag-iwan mo sa akin ang bahay na ito, na nagbigay sa akin ng kanlungan. Salamat sa pag-iwan mo sa akin ng mga ipon, na tumulong sa akin sa pinakamahirap na panahon sa high school. Hindi ako nagutom. Salamat sa iyo. Kahit nawala na. Pero patuloy mo akong pinoprotektahan sa iyong paraan. Sinasabi ng mga tao na hindi mabibili ng pera ang pag-ibig. Pero sa tingin ko, saan ang pera? Nandoon ang pag-ibig. Sa isang paraan, tinamasa ko ang lahat ng iyong pag-ibig. Kahit na hindi ito ang pinakamainit. Ngunit,
Nailigtas nito ang aking buhay. Nanay, salamat sa iyo. Buhay pa ako. Buhay na. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataong mamuhay ng makulay. Opisyal Zhang, hindi ba bukas ang paglilitis ni Ruoyu? Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo. Pasensya na po sa abala. Magsimula na po kayo, maupo kayo. Kamakailan lang ay naging medyo magulo. Okay ka lang ba? Ako. Ayos lang ako. Totoo ba? Talaga. Talaga, natatakot pa rin ako. Talaga. Natatakot pa rin ako. Sa mga komentong iyon. Sa mga pang-insulto na iyon. Minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi. Kapag nag-iisa ako, iniisip ko, baka ako ang nagkamali. Ruyu, makinig ka sa akin. Tama ang ginawa mo. Napakatama. Sa loob ng maraming taon kong pagtatrabaho, nakatagpo na ako ng napakarami. Gaya mo na babae. Sila ay kontrolado. Nailii sila. Na mental abuse sila. Pero karamihan ay pinili. Na manahimik na lang. Alam mo ba kung ano ang kalalabasan nila? Sa huli, may mga taong nagpakamatay dahil sa depresyon. May mga taong nababaliw. Maging may ilan na napunta sa kulungan. Bago nila napagtanto na sila ay na-brainwash. Pumasok sa kulungan. Naka-encounter na ako ng ganitong mga bagay. Isang maliit na batang babae. Matagal nang pinapahirapan ng kanyang boyfriend. Pinapagnakaw siya ng boyfriend para sa money laundering. Patuloy siyang nalulong dito. Akala niya mabuti ang boyfriend sa kanya. Nang mahuli siya, ang boyfriend niya, matagal nang tumakas. Kaya naiintindihan mo na ba? Ngayon ay magising ka ng maaga. Napakaswerte mo na. At saka, naunawaan mong gamitin ang batas para protektahan ang sarili mo. Mahalaga ito. Yo! Ang batas ay hindi malamig. Ang batas ay sandata para sa sariling proteksyon. Ngayon, makakatayo ka. Hindi lang para sa sariling proteksyon, kundi para sa mas maraming mga babae. Ngunit ang mga naninira sa akin, hindi nila naunawaan ang katotohanan. Kapag lumabas na ang katotohanan, maunawaan din nila iyon. Kaya ang ginagawa mo ngayon ay napakabuti. Kaya ang ginagawa mo ngayon ay napakabuti. Hindi ako ganoon kabuti. Gusto ko lang na ibalik ang lahat ng sa akin. Ito ay talagang napakabuti. Maging matatag ka sa pagsasalita para sa iyong sarili. Matapang na ipaglaban ang iyong mga karapatan. Ito ay isang kahangahangang tapang na. Umiyak ka. Kapag umiyak ka, magiging mas mabuti ka. Salamat sa iyo, Opisyal Zhang. Kung hindi mo ako nailigtas noong araw na iyon, huwag mo nang isipin ang mga iyon. Mahalaga na mabuhay ka ng maayos ngayon. Ito ang pinakamahalaga. Magpahinga ka ng mabuti ngayon. Sigurado akong mananalo ka bukas. Tama, Ruyu. Tandaan mo. Kailanman. Hindi ka nag-iisa. Ano man ang hirap, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Ito ang aking pribadong numero. Nakaon 24 oras. Salamat sa iyo. Talagang salamat sa iyo. Tandaan mo mabuhay. May walang katapusang posibilidad. Matulog na ng maaga. Hindi ako nag-iisa. Sa likod ko, maraming tao ang sumusuporta sa akin. Kailangan kong manalo. Ngayon ang paglilitis.
Pakiusap, ipahayag ng nagreklamo ang kahilingan sa demanda. Celio. Nagsimula na ang pagdinig. Pakiusap, ipahayag ng nagreklamo ang kahilingan sa demanda. Mahal na hukom. Ang aking kliyente, si Shen Ruoyu, humihiling sa akusado na si Han Che, na ibalik ang hindi nararapat na 300,000 yuan, kasama ang interes. Ang daming pera 300,000. Bakit ganito karami? Kinatawan. Ito ang kumpleto. Natala ng transaksyon, mga screenshot ng chat, mga detalye ng gastos. Ipinapakita ng ebidensya na ang akusado ay nang aagaw ng yaman ng nagreklamo sa ilalim ng pangangasiwa. Hukom. Ang aking kliyente ay naniniwala na ang perang ito ay kusang ibinigay ng nagrereklamo sa panahon ng kanilang pagmamahalan. Kaya pakiusap, ipakita ng akusado ang ebidensya na ito ay kusang loob at hindi pinangasiwaan sa ibang tao. Hukom. Malinaw na ipinapakita ng mga chat record na inatasan ng nagreklamo ang akusado na pamahalaan ang gastusin sa buhay. Ngunit ang akusado ay ginamit ang mga perang ito para bumili ng mga kagamitan sa laro, mga luho, at kahit na ibigay sa ikatlong partido, bumili ng regalo. Ang halagang ito, na platinum bracelet na nagkakahalaga ng 11,999 yuan, ay binili ng akusado gamit ang pera ng nagrereklamo nila. Sobrang naman yata ito. Tumahimik ka. Hukom, ang aking kliyente ay may relasyon sa nagrereklamo. Normal ang kanilang pinansyal na ugnayan sa pagitan ng magkasintahan at ang pag-aagaw ng ari-arian ng iba. Magkaibang bagay iyon. Higit sa rito, kontrolado pa ng akusado ang pagkain ng nagrereklamo. Hindi siya pinapayagang kumain ng merienda o uminom ng milk tea. Ang dahilan ay hindi ito malusog. Ngunit ginagastos ng akusado ang pera ng nagreklamo. Tuwing linggo ay kumakain sa labas at bumibili ng mga luho. Ang buwanang gastusin ng nagreklamo ay hindi higit sa 1,000 yuan, samantalang ang akusado ay nagwawaldas ng higit sa 20,000 yuan bawat buwan. Ito ay hindi pag-ibig. Ito ay pagsasamantala at kontrol. Mahal ko siya. Napakabuti ko sa kanya. Pakiupo, akusado. Sino ang nagdala sa kanya sa ospital nang siya ay nagputol ng pulso? Sino ang nagdala sa kanya sa ospital nang siya ay nalulumbay? Sino ang kasama niya? Nagbigay ako ng napakaraming sakripisyo para sa kanya. Ngayon, nais niya akong kasuhan. Akusado. Mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita at kilos. Hukom. Ang sinabi ng akusado kanina ay tiyak na nagpapatunay sa kanya, pag-aari at kontrol. Iniisip niya na ang kanyang mga ginawa ay karapat-dapat na gamitin ang pera ng nagsasakdal. Itong distorted na pananaw sa halaga ay tipikal na katangian ng ESV. Ikalawang partido. May sasabihin ka pa bang depensa? Naniniwala ang hukuman na ang mga kahilingan ng nagreklamo ay malinaw ang mga katotohanan at sapat ang mga ebidensya. Ang nasasakdal sa ilalim ng pangalang pamamahala ay inangkin ang mga ari-arian ng nagreklamo na may malaking halaga, dapat ibalik. Ngayon ay pinalalabas na hatol. Mangyaring tumayo ang lahat. Ang akusadong si Han Che, dapat, simula sa bisa ng hatol na ito, sa loob ng 10 araw, magsumite sa nagrereklamo na si Shen Ruoyu. Ibalik ang 300,000 yuan. Dapat bayaran ng akusado ang halagang ito mula sa petsa ng paglipat ng pera hanggang sa aktwal na pagbabayad ng interest. Nakabuo ang 5,000 yuan. Mga bayarin sa kaso. Ang 200,000 yuan ay sagot ng nasasakdal. Lumabas na sa korte. Ang galing. Ruoyu. Nanalo tayo. Shen Ruoyu, binabati kita sa iyong tagumpay sa paglilitis. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Masaya ako. Nakuha ang katarungan. Gusto kong sabihin sa lahat ng kababaihan. Kapag kayo ay nakakaranas ng hindi makatarungan, dapat kayong maging matatag at lumabas. Ang batas, tiyak na poprotektahan kayo. Mabuti, magaling ang sinabi mo. Tama, magaling ang sinabi mo. Ang galing talaga. Wow! Maganda at mabait ang puso. Tama nga. CJ. Magandang ginawa, Kuya Che. Huwag kang matakot. Nandito ako para tumulong. Narito ang 20,000.
Ito ang aking mga pamasko at scholarship sa mga nakaraang taon. 6 AOU. Pero hindi sapat ang 200,000. Mayroon pang. Ibinenta ko ang alahas ng nanay ko. Nakalikom ako ng 70. Yung natira, mangungutang ako. Xiao Yu. Bakit mo ito ginagawa? Dahil. Mahal kita. Salamat sa iyo, Xiao Yu. Kuya Che. Magkasama tayo. Tama ba? Magandang sinabi, magandang sinabi. Ang saya-saya na. Talagang magkasama na sila. Sobrang walang hiya. Kailan nang sila naghiwalay ni Shenru Oyu? Kuya Che, saan tayo kakain mamaya? Saan mo gusto? Sa wakas, nandito ka na. Buti na lang hindi ako sumuko. Shenru Oyu. Nakita mo ba? Kuya Che, akin ito. Live. Royu. Tingnan mo si Ruan Sinyu, yung tao sa kanyang circle. Nabaliw na ba siya? Bawat araw ang daming mga litrato ng pagmamahalan. Hayaan mo na siya. Hindi. Hindi ka ba nagagalit? Bakit ako magagalit? Gusto niya ito. Ngunit ito ay mga bagay na ayaw ko na noon. Mga kapatid, paano kung ang unang asawa ay nandyan? Bumalik ka sa kanya. Wala naman tayong ginawang mali. Hindi siya mahal ng lalaki. Ito ay problema niya. Sino ang nagmura sa atin? Sino ang nag-udyok sa akin? Ihahayag ang lahat ng impormasyon niya. Ruyu. Nakaflag ka ng grupo ni Ruan Sinyu. Ipinakalat nila ang iyong personal na impormasyon. Saan man. Kumuha pa sila ng mga litrato sa ibaba ng iyong bahay. Tumawag ka ng pulis. Ruan Sinyu. Nahaharap ka sa mga paratang ng paglabag sa karapatan sa privacy ng iba. At cyberbullying. May mga ulat na. Maraming biktima ang nagsumbong. Anong nagawa ko? Di ko lang ba pinost ng ilang larawan niya? Nagtutulungan kayong magnetizen na i-hate siya. Nagsiwalat kayo ng personal na impormasyon. Ito ang chat history ng grupo ninyo. Serious ang sitwasyon. Ayon sa batas sa paghusga sa seguridad publiko, ikaw ay mapaparusahan ng 15 araw na pansamantalang pagkakakulong at multa na 50,000. Ako, sa pagkakataong ito ay magaang lang. Kung mauulit pa, maaaring managot ka na sa kasong kriminal. Sinyo, sa pagkakataong ito na ipasok ka. Nasira ang dangal ng buong pamilya. Pasensya na po, mama at papa. May silbi ba ang paghingi ng tawad? Na-expel ka na ng paaralan. Alam mo ba? Ano? Sabi ng paaralan, malubha mong nilabag. Mga alituntunin ng paaralan. Nagbibigay ng parusang pagpapaalis sa paaralan. Hindi naman. At ang boyfriend mo. Si Hanche, nakipaghiwalay na siya sa'yo. Ayaw na niyang makialam. Kuya Che. Siya. Iniwan niya ako. Si Ruan Sinyu ay walang tigil na tumatawag kay Hanche. Paulit-ulit. Walang sumasagot. Nag-message siya. Lahat ay nawala sa dagat. Kapatid na Che. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Limaksin. Tinanggal ako ng paaralan. Natatakot ako. Kuya Che.
Bakit ayaw mo na sa akin? Nangako siya sa akin. Hindi mangyayari iyon. Kuya Che, kung hindi ka darating, tiyak na. Mamamatay ako para ipakita sa'yo. Nandito na naman tayo. Sawa na ako. Pare-pareho lang ang mga babaeng ito. Kahit kailan nagsusuicide. Bakit may tao na namang gustong tumalon mula sa gusali? Bumaba ka na agad. Ruan Sinyo, kalma ka. May mga bagay tayong pwedeng pag-usapan. Nga. Ano ba talaga ang nangyayari? Walang kabuluhan. Gusto mo bang tumalon? Gusto kong makita si Judge Che. Gusto kong makita si Han Che. Talagang nakakapinsala ka. Si Han Che na naman. Anong nangyayari kay Han Che? Bakit? Bakit kahit ikaw ayaw mo sa akin? Ruan Sinyo, tigilan mo na. Huwag ka nang magulo, Shenru Oyu. Siya ay talagang mapanlin lang. Nabiktima kayong lahat niya. Nagbigay ako ng napakarami para sa'yo. Tinulungan kitang bayaran ang 37 na bahagi. Ibinenta ko ang alahas ng nanay ko. Bakit? Bakit hindi mo ako mahal? Iyan ay kusa mong ginawa. Wala akong pinilit sa iyo. Iyan ay kusa mong ginawa. Wala akong pinilit sa iyo. Kaya pala. Ako rin ay magiging. Sa araw na ito ni Shenru Oyu. Ayos. Ayos lang. Dahil hindi mo ako mahal. Sige, sabay tayong mamatay. Talagang nakakabigla. Agad, pigilan sila. Diyos ko. Nahulog na. Agad, tawagan mo ang ambulansya. Pamilya ni Han Che. Doktor. Ano na ang kalagayan ng anak ko? Nailigtas ang buhay niya. Ngunit, sira ang kanyang mga binti. Natatakot ako. Ano ang sinabi mo? Baka hindi na siya makatayo. Han Che, gising ka na. Ang mga binti ko. Ang mga binti mo. Malubhang nasugatan ang mga binti. Hindi. Impossible. Ako ang pangulo ng Shengshi Group. Ako'y pupunta upang makipagkita sa anak na babae ng Kin Group. Han Che, magpakatino ka. Hindi ako tao sa mundong ito. Ito ay isang nobela lang. Ako ang pangunahing tauhan. Pabalikin mo ako. Pabalikin mo ako. Nurse. Nurse. Pabalikin mo ako. Nurse. Gusto kong bumalik. Magbigay ng pampakalma. Bitawan mo ako. Han Che. Sabi mo ikaw. Ay hindi tao ng mundong ito. Tama. Ako ay nasa kwento. Dapat sana ako ang maging si. Lahat ay si Shenru Oyu. Siyang nagdulot ng lahat ng ito. Bakit hindi siya namatay? Nakatama. Bigyan siya ng sedative. Dapat namatay siya kasama ang kanyang ina. Bakit hindi namatay si Shenru Oyu? Shenru Oyu, ikaw ang pinakamamahal ko. Ruyu, hindi mo ako maaaring iwanan. Marami akong isinakripisyo para sa iyo. Ito ay tipikal na.
Nadulot ng post-traumatic stress disorder, na nagdudulot ng tungkol sa proyektong ito ng tirahan. Ang aking disenyo ay upang maging akma sa kasalukuyang gawin ng mga kabataan sa konsumasyon. Ito ang aking konsepto sa disenyo. Ginoo Shen, ang ganda ng iyong disenyo. Inay, nakita mo ba? Mabuti ang buhay ko. Ako mismo ang nagdisenyo ng aking buhay. Kahulugan. Amain. Kain tayo ngayong gabi. Ako ang magbabayad. Ang pagmamahal ay parang ilaw na namamatay. At ako ay nagkakaroon ng sariling liwanag.